Good evening, my dear brothers and sisters. Salamat doon sa 10 sumagot. Good evening po. Paki-greet niyo ang inyong mga katabi ng good evening. Tanungin niyo ang pangalan, kunin niyo ang cellphone number. Do you remember the gospel of last Sunday? Father naman, yun nga kinain ko kanina ng breakfast, hindi ko na matandaan Gospel pa nung last Sunday. Last Sunday, Jesus was asked, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Yes, I remember, Father. Okay. And then, what was the answer of Jesus? Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. Diba? Ibigay mo kay Cesar ang para sa kanya at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Give to God what belongs to God. But the question is, what belongs to God? And the simple answer is everything. All that we have, everything belongs to God. And now in the gospel, the Lord is telling us, love, the first commandment is this, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. All 100%. Not 51%, not 30%, not 70%, 100%. I told this story about last Sunday during my homily, and I will repeat. When I was younger, when we were studying catechism, we were told by our catechist teacher, ilang oras ang misa pag araw ng linggo. Of course, sasabihin namin, Ma'am, 1 oras po. Okay, tama. Ilang oras ang isang araw? 24 hours po. Correct. And then sasabihin ng teacher, tingnan nyo, sa loob ng 24 na oras, 1 oras lang ang hinihingi sa inyo ng Diyos para magsimba. Hindi pa kayo magpagsimba? Just 1 hour. Noon po, naniniwala ako doon. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Anong ibig sabihin nun? 1 oras lang ibibigay mo sa Diyos? At 23 oras, iyo? Kaya siguro, pag nasa loob tayo ng simbahan, just like now, no, ang babait natin. Tinitignan ko ang mga mukha ninyo ang aamo ninyo. Dito, sa loob ng katedral, so far, wala pa akong nakitang nagsabunutan. Dito, sa loob ng katedral, wala pa akong nakitang nagsuntukan. Siguro meron paminsan-minsang nananakawan, nadudukutan, kaya ingat din po kayo sa inyong mga bag, baka akala ng iba, yun ang sagot sa kanilang prayer. But we are different, looks like we are different when we go out. When we go back to our houses, when we go back to our working places, when we go back to our schools. Minsan nga, lumalabas pa lang ng katedral, iba na ang itsura. Pag naunahan na sa paglabas sa parking space, nako, nagagalit na. Tinan mo yung walang yang yun, no? Hindi pa, di ba? Sa parking space pa lang yan. Kasi simba pa lang. Why? Because we forget that we are giving not only 1 hour to the Lord,
we should be giving 24 hours, 24/7. And that is the meaning of what the Lord said in the gospel. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Hindi compartmentalize that I give my head to God, I give my hands to God. By my heart, that belongs to me. I decide based on what my heart dictates. Or I will give my heart to the Lord, but my mind, that's a different thing. I will decide what my mind dictates. Hindi. Dapat 100% ibibigay natin sa Diyos. Kaya kapag may hinihingi ang Diyos sa atin, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, pwede bang ibigay mo na lang to sa akin? Akin na lang to. Ako na bahala dito. Hindi. Pag hinihingi ng Diyos, kahit masakit sa atin, dapat ibigay natin. Kapag ang Diyos ang humingi, kahit masakit sa atin, dapat ibigay natin. Sapagkat ganyan ang ibig sabihin ng umibig sa Diyos, buong buo. But you might be saying, Father, if I give 100% to God, how can I fulfill the second commandment? Love your neighbor as yourself. Naibigay ko na sa Diyos ang lahat 100% What more can I give to my neighbor? What love can I give to my neighbor? I have given everything to God. That's the wonder of giving 100% to the Lord. Because when we give 100% to the Lord, we are energized by that love that we will be able to love our neighbor. Ganun yun eh. Hindi katulad ng kapag nagmamahal ka, no? Halimbawa, meron ka ng girlfriend. Sabi mo, I love you totally. Yan. Pagkatapos may nakita ka pang isa na mas maganda. Paano ngayon? Ano ibibigay mo doon sa pangalawa? Maghahati? Hindi ba? May kanta nga sana dalawa ang puso. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawang tao ng sabay. Kaya hindi pwedeng dalawang asawa. Hindi pwedeng dalawa ang girlfriend. Hindi pwedeng tatlo ang boyfriend. Ganon. Pag nagmahal ka ng tao, hindi pwedeng pare-pareho. Pero kapag nagmahal ka sa Diyos, kahit 100%, magagawa mong magmahal sa kapwa mo. Dahil ang pagmamahal mo sa Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas para magmahal sa iyong kapwa. Kung walang pagmamahal sa Diyos, mapapagod ka na magmahal ng kapwa. Kaya natin nagagawang magmahal sa kapwa ay sapagkat nanggagaling ito sa pagmamahal natin sa Diyos. Ang hirap yatang magmahal. Ang hirap magmahal ng asawang paulit-ulit kang niloloko. Ang hirap maglingkod sa mga mahihirap na hindi man lamang marunong magpasalamat. Ang hirap magmahal sa isang tao, kapatid, kaibigan, na kahit na pagsabihan mo, oo lang, pero hindi naman ginagawa ang sinasabi mo, nakakapagod magmahal. Pero kung ang pagmamahal mo sa taong yon ay nanggagaling sa pagmamahal mo sa Diyos, magagawa mong umibig paulit-ulit. Kaya, it is said, no? I am told that the missionaries of charity, the ones founded by Mother Teresa of Calcutta, Mother Teresa of Calcutta has a very simple rule given to her sisters.
before you go to the poor, first spend 1 hour before the Blessed Sacrament. Spend 1 hour before Jesus, before you go to the poor, before you serve the sick, before you get out to the streets to serve. Bago sila, Panginoon muna. I guess other religious congregations are like that too. Priests are also encouraged to do that. Why? Kasi nga, sabi ko, nakakapagod magmahal. Mahirap magmahal. Pero kung ang pagmamahal natin ay nanggagaling sa pagmamahal natin sa Diyos, na 100% nating ibinibigay, magagawa nating magmahal ng tuloy-tuloy. Kapag nagmamahal tayo sa Diyos ng buong buo, magagawa nating umibig sa ating kapwa ng lubos. Love God first and foremost with all your heart, and you will be able to love your neighbor as you love yourself. If there is no love of God, loving neighbor would be very difficult. Kaya sabi ni Jesus, no? The second is like it. The first is the greatest. The second is like it. They go together. They go together. Let us ask the intercession of the Blessed Virgin Mary. Let us ask for her guidance and prayer that we may love God fully, 100%, so that we may be able to love our neighbor as ourselves.